Mga bashers ng PhilHealth, dapat nyong malaman ito at dapat nyong pakinggan ang statement ng ating Pangulo. Pero bago natin ibigay ang statement ng ating Pangulo, mga kababayan, kasi di ba, uulitin ko na naman nung nakaraan kasi medyo tulog ata ako. Anong tulog, GP? Medyo hindi ako nagbigay ng komento doon sa statement ni Janet Garin. Pero doon, mga kababayan, ay talagang etong si Pangulong Bongbong Marcos, siguro hindi na nakapagtiis. Hindi na po niya pinayagan ang mga bashers na kumalat pa at magpa-epal-epal. Dahil ang mga umiepal lang naman, yung mga natanggal sa gobyerno, yung mga nasipa sa pwesto. Diba, kagaya nila Cielo Magno, sila Trixie Angeles, sila Vic Rodriguez, at yung mga iba pang natanggal sa pwesto. Pakinggan muna natin itong si Garin dahil sabi ko nga, mga kababayan, para malinawan ang iba dyan na sinasabi ninyo na wala ng budget ang PhilHealth at bakit nga ba hindi binigyan? Kasi dito malinaw, mga kababayan, ay sinusweto ng gobyernong ito ang mga nasa pamamahala ng PhilHealth. Bakit mo nasabi, GP, na nasa pamamahala ng PhilHealth? Kasi ayon ata sa pag-aaral, ba't ata? Kasi akin pong naulinigan at akin pong nakita na may irregularities pala na nangyayari doon sa PhilHealth noong panahon ni Digong. Ano yon, JP? Noong panahon po ni Digong, mga kababayan, 2017 and 2018, alam nyo ba ang ginagawa ng mga tao? Yung mga taong namamahala sa PhilHealth noong panahon na yon, dahil nga sobra-sobra ang pondo, ano po ang ginagawa nila? Hindi nila ito naibibigay ng tama sa inyo, sa mga matatanda, sa mga kababayan natin na member ng PhilHealth. Bagkos ano po ang ginagawa nila? Noong panahon na yon, mga kababayan, ito ay nilalagay nila sa mga allowances nila. Opo, totoo yun. Tama kayong narinig. Inilalagay nila sa mga allowances ng mga namumuno sa PhilHealth nung panahon ni Digong. So, ibig sabihin, bodol talaga ang administrasyon ni Digong. Totoo ba yan, GP? Pakinggan nyo po ng maayos. Sakit at nangangailangan ng tulong. Totoo rin na meron tayong universal healthcare law na hindi epektibo dahil ipinasa siya para magmukhang mabuti at para sa Pilipino, pero ang katotohanan is it is mere lip service. Ibig sabihin, fake. Front lang. Anak ng tinapa, marami talagang mga front lang dito kay Duterte. Again, because of killer provisions. Kasalanan ba ng administrasyon ngayon nang ipinasa na universal healthcare law nung nakarang administrasyon ay hindi epektibo? Kasalanan ba ng administrasyon ngayon na yung mga nangyari sa PhilHealth nung nakaraang administrasyon ay nababoy ang PhilHealth? Ito na. Is it the fault of the current administration that we are trying to correct things and abuses in the health sector? Mr. Speaker, distinguished colleagues, we should never shut our mouth if there's somebody sowing intrigues and misinformation among the general public. Tama yon. Ang sabi nga ng World Health Organization, it's time to flatten the curve of infodemics. At ulitin ko ang sinabi ko kahapon. Ano po ba ang infodemics? Ito ay dinagdagan o binawasan na totoong impormasyon para magmukhang totoo, pero peke, Mr. Speaker. I do not blame the people who reacted, the people who took on the debate on various platforms, the people who were bleeding and crying and very much anxious, thinking that what Liachon is saying is the truth. But the reality is, Mr. Speaker, distinguished colleagues, pinaglalaruan lang ang mga Pilipino ni Tony Liachon dahil karamihan ng kanyang sinasabi ay twisted information. Bakit? Bakit nga ba nagkasiro ang budget ng PhilHealth? Ito na. Mr. Speaker, I was a former chairman of the board of PhilHealth. Yes, I was with PhilHealth for only over a year.
But my eyes were open to many things happening inside that had to be corrected. Okay. Reforms were made. In fact, even in policies of PhilHealth, 8 major reforms were made, including to curb fraud and to make it responsive to our people. Pero ano ang nangyari? Nung pumasok ang nakaraang administrasyon, binaliktad lahat ito. Nako po. Noong 2017 at 2018, nagpakasaya ang iilang opisyal ng PhilHealth by distributing PhilHealth money and making this as excessive allowances. Patay. Oh, mga kababayan. Oh, eto na ha. Siyempre yung data niyan na kay Congresswoman Janet Garin. Maliwanag po na sinasabi dito, kaya hindi binigyan ng pondo or subsidy ang PhilHealth ngayon kasi nga may excessive na pondo ang PhilHealth. At para ma-distribute ito ng mga kababayan, ang ginagawa nila instead na i-distribute ito sa mga kababayan natin, mga matatanda, nangangailangan, mga member, ang ginawa nila ay inilagay nila sa excessive at ginawa nila itong allowances ng mga nakaupo sa PhilHealth nung panahon na yon. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ito ay ibinulsa ng mga ganid ng mga siraulo na mga nakaupo ng panahon ni Duterte. Ha? Tapos ngayon, sasabihin ninyo, inuna pa ng gobyernong ito ang AKAP, hindi po inaayos natin. Diba? Inaayos ng gobyernong ito. Dahil yung mga excessive na yan, sa kanila lamang napupunta imbes sa mga mamayang Pilipino. Ngayon, dahil nga rito mga kababayan, ay pinupupog at talagang samot-sari ang kaliwat kanan na pamumulitika at magsisalita at magpapakalat ng fake news laban sa ating gobyerno at laban sa ating Pangulo. Kaya si PBBM ay hindi na rin nakapagpigil, mga ka-JP Natics. At ang kanyang sinabi ay eto po. Yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala. Walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Alright? Mr. President. Oh, maliwanag mga kababayan. Quite opposite ang lahat ng mga paratang ng mga DDS na bopols. Kasama na yung mga bitter na natanggal sa gobyerno. Kagaya ni Shelo Magno, kagaya nila Trixie Angeles, kagaya nila Vic Rodriguez, at yung kanilang mga panatikong mga pulpul. 'Di ba? Maliwanag naman sinabi kanina, hindi totoo kahit walang subsidy yan, mga kababayan, maraming pagkukunan ang gobyerno, maraming pagkukunan ang PhilHealth para matugunan yung pangangailangan. Kaya nga ayaw nang bigyan ng subsidy yan kasi yung mga sobra dahil sila ay underspent. Diba? Bibigyan mo ba ang isang ahensya ng gobyerno na over ang kanilang pondo? Tapos yung over na yan, dinagdagan mo pa, ang gagawin ng mga namumuno dyan,
ay baka gamitin lang din, kagaya nung nakaraang administrasyon, imbis na sa tao mapupunta, sa bulsa napupunta ayon kay Congresswoman Garin. Kasi ginagawa nila itong mga excessive funds na ito na allowance daw ng mga nakaupo sa PhilHealth. Nagpakasasa ang mga opisyal ng PhilHealth nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Oh. Sabi ni Marivic Giray, tanggalin na yung si Ledesma ayon sa source. Sana, tanggalin, palitan. Diba? Mag-reshuffle kung hindi epektibo. Dapat alisin. Sayang ang pasahod ng taong bayan. Sayang ang ibinabayad natin na tax para pasahurin ng mga ito. Tapos sila, ang ginagawa ay nagpapakasasa. Pinapalaki pinapalaki ang laman ng kanilang bulsa. Oh. 'Di ba? Pero tayong mahihirap, tayong mga nangangailangan, tayo ang nawawalan. Pero yung mga damuho na nakaupo at nagpapakasasa, dapat itong mga to makasuhan eh. Dapat ibalik nyo na talaga ang bitay sa mga korap na opisyal. Mapatunayan lang na sila ay korap, bitayin nyo agad. Oh. At least mga kababayan, sa pagsasalita ng ating Pangulo ngayon ay nalinawan na. Bukod sa statement ni Congresswoman Garin na napakaliwanag na, pinaliwanag rin ng ating Pangulo o sinigundahan niya ang paliwanag ni Garin na walang mawawala. Hindi kayo mawawalan bagkus ito ay quite opposite ng inyong mga iniisip. Alalahanin nyo, gobyerno yan. Diba? Gagawin lahat ng gobyerno. At bago pa nila yan itinigil ang pagbigay ng subsidy sa PhilHealth, ay napag-aralan na po yan. Kaya yung mga siraulo na naninira sa gobyerno, kagaya ng mga bitter na natanggal, ay sigurado wala yun alam. Ang alam lang noon ay sirain. Diba? Oh, tama po yung sinasabi dito ni Luz Cristobal. Oh, news na may bitterness galore, lalo na sa mga natanggal sa gobyerno. Kasama sa mga hindi nakakuha ng pwesto, gusto sa gobyerno mga angat, bobo mga yan. Sa mga hindi nakahabol, ulitin ko lang ang sabi ng Pangulo, ang assurance na ibinigay niya sa atin at ang pamamalita ng fake news ng mga bopols na DDS. Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. Pag-aralan nyo daw ng mas malalim-lalim. Ang ibig sabihin dito ay talinuhan nyo naman ng konti. Ang saklap mga kababayan. Ang kulit ni PBBM no, kung bumanat simple lang pero wagas. Sabi niya, pag-isipan nyo naman ng malalim-lalim. Ibig sabihin, gamitin nyo naman ang utak ninyo. Huwag ang bunganga nyo. Oh, ito pa, ulitin ko. Naman, yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth.
mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Yun, eksakto mga kababayan, pinapaganda nila, inaayos nila yung kabuuan ng PhilHealth dahil nakita natin yung puro korap. Diba? Imbis na ito, yung panahon dito, ay papaliwanag ko lang ng medyo konti medyo konti lang kasi hindi naman ako talaga nasa field ng, alam nyo na pag numero ang pinag-uusapan, mahina tayo dyan. Diba? Numero pinag-uusapan, mahina tayo dyan. Kumbaga sinasabi dito, nung panahon ni Digong, maraming sobrang pera. 'Di ba? Dahil hindi ito nadidistribute ng maayos. Ngayon, dahil sobra-sobra yung pondo, ito naman tinitake advantage ng mga namumuno sa gobyerno. Hindi namumuno sa gobyerno, mali. Namumuno doon sa PhilHealth. Nagpakasasa ang mga ito. At ginagamit nila mga excessive funds para sa mga extra allowances na mga hamag ng mga taong ito. 'Di ba? So dapat, mga kababayan, ito ay nadidistribute ng maayos sa tao. Pero ang ginagawa nila ay hindi. So ngayon, para pambawi. 'Di ba? Para pambawi. Sabi ng iba, mga ka-GP Natics, ay hindi nyo pinaglalaanan ang PhilHealth. Paano na kami? Bawal magkasakit. Mali po yun. Dahil over ang pondo. Yung ibibigay sa inyo mga insurance, yung mga claims ninyo ay sapat. Hindi po kayo mawawalan. Mali yung ipinaliliwanag ng mga tao dito o yung mga DDS. Wala daw akong connection, sabi ng asawa ko. Meron naman Loko to Oh. Ikaw lang nawalan ng connection, hindi ako, wag mo na ako idamay. Nasisira yung ano ko rito. Albert LB, naimbag nga daw mula kay GoPH, watching from Miri Sarawak, Malaysia. Ayan, kasinggal TV yan ang presidente ko. Lucy Ackerman, pampagaan ng loob ni president yan para hindi na tayo magtanong ng magtanong. Correct, mga kababayan. Di ba, binigyan na tayo ng assurance, binigyan na tayo ng guarantee. Tama naman kasi. Di ba, hindi na natin, wag tayo magpaikot-ikot kasi yung circumstansya ng ginagawa ng mga DDS dito, ginugulo yung utak natin. Nakesyo, hoy, bawal magkasakit. Pasko pa naman ngayon, bawal bumili ng lechon. Bawal kumain ng mataba. Patay tayo dyan. Army, Mayra Bueno, hello everyone watching from Toronto, Canada. Umabot din sa live. Shoutout po sa inyo, Army, Mira Bueno. Yun. Merry Christmas daw. Galing kay Albert LB. Merry Christmas din po sa inyo. Noon pa ako buwisit sa panahon ni Duterte. Gusto nang huminto kaya lang sa tagal. Kung nang nag-contribute, sayang naman kung mawawala lang sana. May refund na lang. Palagay ko, hindi na yan mari-refund. Kailangan talagang gamitin nyo yan. 'Di ba? Sayang, mga kababayan. Pero hindi ko sinabi sa inyo na kailangan magkasakit kayo, ha? Huwag ganun. Baka mas mahirap 'yun. Oh. Meron po 600 billion talaga ang pondo. Papa Pauls, shoutout sa'yo ha. Norita Cantal, very brilliant, smart, kind, and God-fearing president. Thank you. Tama po yun. Oh, mga kababayan. Mama Leslie Hermosa, meron naman. Melgi Sabanal, anong meron? Ma'am Leslie, merong ano. Melgi Sabanal, hello po, idol. Merry Christmas po, Solid Marcos. Ako si Mary Grace Piatos, new subs, Mo GP. Maraming salamat po. Kayo ha, niloloko nyo talaga si Sarah. Celi Llanos, Ma'am Evelyn Hernandez, shoutout po. Venus, parang ganon. Anong parang ganon? Kaya kumpletuhin nyo naman yung sinasabi nyo. Corazon Cruz, bawat ginagawa ni PBBM, hinahanapan nila ng butas kasi nga mga Pilipino madaling maloko. Kaya nga po, mga Pilipino madaling maloko. Kapag doon kayo nanonood sa kabila, madadala talaga. Kayo dito sa atin, ang ipinapakita natin dito, meron tayong katibayan. Di ba?
Siyempre, hindi naman magsasalita yan sila. Oy, JP, di mo naman pinakita sa amin yung katibayan. Hindi naman po magsasalita si Congresswoman Garin dahil kasiraan niya yun. Diba? At ang alam ng Pangulo yung ginagawa nila. It just so happen, mga kababayan, sana itong, ako, okay lang sa akin na nahuli yung pagpapaliwanag ni PBBM ngayon. Kasi marami naman talaga, marami itong inaasikaso. Sobrang busy ng ating Pangulo. Pero, nakakairita na nakakainis. Kapag hindi mo sinagot ng mga DDS na to, lalo yung mga bitter na naalis sa gobyerno, na nawala ng trabaho, kaya ang ginawa ngayon ay pantotrol sa ating Pangulo. Diba? Kaya dapat sagutin. Oh. Flor Delices Padilla, good morning, happy holidays, GP. Noelito Quinto, shoutout po ka, GP. Birthday ko po ngayon. Oy! Happy birthday, Noelito Quintos, ha? Happy na birthday pa. Wag na natin palitan si PBBM, siya na lang president. Kung pwede nga lang di ba? Merry Christmas, Robert Sembrano. Meron kang oo nga po, loko tong misis ko Iluminado Umali. Iluminada Umali. Yes, tama po kayo. Huwag kayong maniwala sa mga DD at mga fake news. Solid PBBM from Caloocan City. Advance Merry Christmas. Alright. So, dito naman tayo, mga kababayan. At least pahiya sila, Presidente na nagsalita. Hindi mo pa ba papaniwalaan yon? Kung siguro yung dating presidente nila, dahil yon papalit-palit ng statement yun. Yun ang di ko paniniwalaan. Di ba? Yuri Vicente, Merry Christmas, sir, watching from Oman, Marcos Forever. Miss Calderon, Evelyn de la Peña, na imbangal daw mo kay JP, na imbag mangal daw kanyayo amin. Apo, Fernando Anyunyebo, hi idol, pabati naman kami dito sa Gapo. Solid, PBBM kami. Oy, shoutout sa inyo dyan sa lata sa Ulong Gapo. Ayan, mga